Nakatutok pa rin kayo sa Basta Enerhiya, Sagot Kita. Mula sa mga opinion at concern ng ating mga ka-energy, tutukan naman natin ang mga issue na kanilang mga tinatanong ngayon. Bigyan nating linaw yan. Director, una sa lahat, ano ba yung makinang ginagamit natin pagdating sa mga pampublikong sasakyan o kayong mga private vehicles? Karamihan sa mga sasakyan na ginagamit natin ngayon ay yung internal combustion engine. Nangangahulugan nito, Miss Jasmine at mga ka-energy, na tinutunaw natin yung panggatong, mapag-gasolina, mapag-diesel, yun ang kino-convert natin. So, pero meron na tayong mga bagong teknolohiya. Yun yung tinatawag nating mga electric motors na kung saan diretsyo na sa propulsion o pagtakbo ng makina yung ating energy. Ang ikinabuti pa ng ating mga electric vehicles na pinapapromote ng ating pamahalaan, mas matipid ito, mas efficient siya, at ang importante, nakakatulong sa ating kapalakiligiran. Wala itong tailpipe emission, walang usok, Miss Jasmine. Tahimik sa pagtakbo. Kaya nga, ang isa sa pinakamahalagang ginagawa ng ating pamahalaan, sa ilalim po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay siguraduhing mag-transition na ang ating mga sasakyan, mapapampubliko o papapribado, na ang target natin ay maging electric vehicle ang karamihan ng mga ginagamit na sasakyan sa lansangan by 2040. Sabi mo nga, Director, mas nakakatipid itong paggamit ng mga electric vehicle. Sa paanong paraan? Nakakatipid siya, Miss Jasmine, kasi nga hindi na natin kino-convert or tinutunaw yung ating gasolina para doon sa ating engine. Diretso na yung stored energy sa pagpapatakbo ng makina. So nangangahulugan rin ito na hindi na natin kailangang magkarga sa gasolinahan. Maaari na natin gamitin ang pag-plug sa ating mga kabahayan o mga electric charging stations. Ang importante dito, kapag electric na ang ating ginamit, pwede natin itong patakbuhin ng renewable energy o sariling atin na pagkukuhanan ng enerhiya. Hindi na ito inaangkat. Kaya ito ang ating ipinopromote sa kasalukuyan. Ang tinatanong din kasi na marami, kung magsuswitch ako sa electric vehicle, sasaksak ako ng sasakyan sa aking bahay, hindi matataas ang aking konsumo ng kuryente? So parang ganun din, mataas din ang gastos? Actually, Miss Jasmine, pinag-aralan na natin itong mga ka-energy. Lumalabas po sa kada piso na tinatakbo halimbawa ng internal combustion engine, 20 sentimo lang ang kinukonsumo ng ating mga electric vehicles. So nangangahulugan po, talagang makakatipid tayo. So ano po ang impact nito, mga ka-energy? Kung kayo po ay gumagamit, halimbawa sa isang buwan ang atin pong pagkarga ng gasolina o ng diesel ay umaabot po tayo ng 3 o 4,000. Ang kakonsumuhin lang po natin pag tayo naka-pure battery electric vehicle po nasa less than 1,000 pesos lang. At mas malaki pa nga po ang matitipid natin, mga ka-energy, kung meron rin pa tayong sa bahay natin na solar rooftop halimbawa, dahil bahagi rin ito ay pinapatakbo ng ating sariling solar energy. So, totoo ba na pagdating sa pagpapakarga ng kuryente para sa e-vehicle mo, mas matagal ba yung buhay nito kaysa sa gas o pareho lang? Actually, pareho lang naman ang pagtakbo nito. Ang nagiging advantage natin, mga ka-energy, kapag electric vehicle ang ginagamit, unang-una nga sa lahat, nawawala yung conversion factor natin Dahil nga pagdating dun sa makina, tumatakbo na kaagad, hindi na kailangang sunugin, kagaya ng sa gasolina o sa diesel. Ang mas mahalaga pa nga pa dito, yung kanyang efficiency. Babalik at babalik tayo doon dahil ulitin po natin, batay nga po sa ating pag-aaral, sa kada piso po na itinatakbo, halimbawa ng ating gasolina or ng diesel, nasa 20 centavos lang po yung kainang tinatakbo pag electric ang konsumo. Very exciting yung concept na ang laki na pwede mong matipid pag gamit mo ang e-vehicle. Pero ang tanong din dito, kung magpapalit ako ng sasakyan, halimbawa, feasible ba, accessible ba ang pagpapakarga, ang charging stations? Kung ang mga katanungan ng ating mga kababayan, palaging sinasabi, naku, bakit ako maglilipat, Miss Jazz at mga ka-energy, wala naman tayong pagkakargahan. Ang ating pong mensahe, madami na po tayong mga charging stations. Maaari po natin itong ma-visit sa evindustry.ph at kung tayo pupunta po sa mga publikong malls po, nagkalat na siya. Libre pa nga sa ilang malls at sa mga ilang establishmento ang pagpapakarga. Kaya wag po tayong mangamba na lumipat sa electric. Sa karaniwang pong kababayan natin na ang tinatakbo lang naman po bahay, opisina o pagpunta lang po sa ating mga malls or mga public spaces, kayang-kaya po ng mga electric vehicles ngayon ng range nito ang kanilang biyahe.
Ngayon po, meron na po tayong mga electric vehicles na umaabot hanggang 400 hanggang 500 kilometro sa isang charge. So, Miss Jasmine, pag inisip natin yon, balikan na ng mula Manila at Clark, isang charge at meron pang sobra. Ilang balikan sa EDSA to, dulo-dulo ng Dulo-dulo, EDSA, di ba? baka isang linggo kang mahigit, Miss Jasmine, at mga ka-energy, meron pang karga ang iyong electric vehicle. Nakakatuwa. At saka, yung emission nito, wala, di ba? Wala ngang emission, Miss Jasmine. Kaya kung kayo nga ay environmentalist, mahal na mahal natin ang kapaligiran, pag-isipan po talaga natin mag-switch na sa electric vehicles. So parang pagkatabi mo ang electric vehicle, ang sarap huminga kasi wala na kamang emission na nalalanghap. Opo, tamang-tama yon. Kaya nga mga ka-energy, meron pa rin tayong kasagutan dyan na tinatanong tayo ng ating mga kababayan. Paano ba? Ang ating pinagkukuhanan pa rin, karamihan pa rin ay galing halimbawa sa coal or panggatong. Kaya nga sa ilalim po ng ating pamahalaan, sa ating Philippine Energy Plan, ang layon po natin, more than 50% ng ating pinagkukuhanan ng enerhiya ay manggaling na sa renewable energy, meaning sa solar, sa araw, sa hangin, sa tubig. Kaya yan po ang aasahan natin. Ano ba ang mga target dito ng gobyerno? Ilan ba yung naasahan nating mga e-vehicles na raratsada sa mga sasakyan dito sa buong Pilipinas? Ang pinakapangkalahatang target natin by 2040 sa ating mga ka-energy more than half o kalahati, higit pa sa kalahati ng mga sasakyan ay electric vehicles na. At kasama rin ito, lahat ng pinagkukuhanan ng kuryente ng ating mga electric vehicles ay galing sa renewable energy. So talagang ito yung pinakamahalaga sa ating energy transition, mga ka-energy, dahil ito ang magpadala sa atin ng less than dependence, may energy independence tayo, at kayang-kaya na nating patakbuhin ng ating sarili, hindi na tayo magiging subject dun sa paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. So ngayon, Director, ilan ng mga e-vehicles sa Pilipinas? Mahigit 9,000 na ang ating electric vehicles, at kung maidadagdag ko lang sa ating charging stations, meron na tayong 300 locations or higit 600 charging points sa buong Pilipinas. Tumataas ba ang demand ng e-vehicles? Nakita naman natin na tumataas ang demand, at dahil ito sa mga polisiya at mga programang inilabas ng ating pamahalaan. Kung babalikan natin, itong nagsimula ang 2024, naglabas ng direktiba ang ating Pangulong Marcos na paigtigin ang pagdami ng electric vehicles. Kung babanggitin rin natin, maging sa public transportation sector natin, iniengganyo na rin silang lumipat sa mga EVs. Meron pa ba kayo nararamdamang concerns mula sa ating mga kababayan pagdating sa e-vehicles, yung transition from the traditional vehicles to e-vehicles? Ang pangunahin nating napapansin sa ating mga ka-energy yung gastusin. Yun. Dahil meron pa rin tayong mas mahal pa ng kaunti ang ating mga battery electric vehicles. At bukod dito nga, yung kanina pa nating pinag-uusapan, yung pag-charge. Kaya nga ang layo ng ating pamahalaan, sa ilalim nga po ng ating mahal na Pangulo, nagkaroon na po tayo ng mas mababang presyuhan pagdating sa mga electric vehicles. Under Executive Order number 62, in-expand po ito. Kaya aasahan po natin na mas darami po yung mas affordable, mas madami po tayong choices ng electric vehicles hanggang 2028. At doon naman po sa ating mga charging stations, asahan nyo po na ang ating pamahalaan, katuwang ating pribadong sektor, ay magro-roll out ng mas karagdagang mga charging stations sa mga gasolinahan halimbawa, maging sa mga pribadong mga gusali. Uy, maganda yan sa gasolinahan kasi sila yung kalat na kalat, di ba? Tama po kayo. At yung mandato na yun ay aasahan ng ating mga kababayan at mga ka-energy bago po matapos ang taon. Okay, marami pang mga concerns sa ating mga ka-energy pero pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng Basta Enerhiya. Sagot kita!